Sino nga ba ang may-ari ng malalaking yaman habang nakaluklok sa gobyerno? Sa Pilipinas, hindi lang kapangyarihan ang hawak ng mga nasa pwesto, kundi pati na rin ang bilyon-bilyong pisong ari-arian. Kamakailan lang, inilabas na ang pinakahuling SAL-N o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng ating mga mambabatas. At sa listahang ito, may mga pangalang inaasahan na natin, pero may mga bago ring sumusulpot na tiyak na ikagugulat niyo. Mula sa mga hari ng real estate, mga media moguls, hanggang sa mga sports icons, sino ang nananatiling rank number 1 at sino ang mabilis na umaakyat sa listahan? Handa na ba kayong malaman kung gaano kalaki ang idineklara nilang yaman? Narito ang top 15 pinakamayamang politiko sa Pilipinas ngayong 2026. Rank 15 to 11, anggi mga multimillionaire elites. Simulan natin ang ating listahan sa mga politikong may daan-daang milyong pisong net worth. Rank number 15, Camille Villar. Hindi na katakataka ang pangalang ito. Bilang anak ng tinaguriang richest man sa Pilipinas na si Manny Villar, si Camille ay may net worth na 362.1 million. Siya ang bunso sa tatlong Villar na makikita natin sa listahang ito. At ang kanyang yaman ay patuloy na lumalago mula sa kanyang mga personal na investments sa real estate at retail. Rank number 14, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang opisyal na SALN na inilabas nitong nakalipas na taon, ang Pangulo ay nagdeklara ng net worth na 389.3 million. Bagamat may mga usap-usapan tungkol sa mas mataas na appraisal ng kanyang mga assets, ito ang opisyal na numerong nasa record. Ang kanyang yaman ay binubuo ng mga lupain sa Ilocos Norte, mga donasyong ari-arian sa San Juan, at isang lumalaking koleksyon ng sining at luxury vehicles. Rank number 13, Juan Pablo Bondoc. Ang former congressman mula sa Pampanga ay nananatiling isa sa pinakamayaman na may net worth na 426.6 million. Ang kanilang pamilya ay matagal nang may hawak na malalaking negosyo sa Central Luzon mula sa real estate hanggang sa agrikultura. Rank number 12, Juan Miguel Migs Zubiri. Ang former Senate President ay may idineklarang 431.7 million. Bukod sa politika, ang yaman ni Zubiri ay nanggaling sa kanilang mga agribusiness at real estate holdings sa Bukidnon at Manila na dekada na nilang pinapatakbo. Rank number 11, Yeda Marie Romualdez. Ang representative ng Tingog Party List at asawa ni Speaker Martin Romualdez ay may net worth na 407.6 million. Bilang bahagi ng isa sa pinakamakapangyarihang angkan sa bansa, ang kanilang yaman ay nakaugat sa iba't ibang malalaking korporasyon sa Tacloban at Metro Manila. Rank number 10, Erwin Tulfo. Isang malaking sorpresa ang mabilis na pag-akyat ni Senator Erwin Tulfo. Sa kanyang pinakahuling SALN, nagdeklara siya ng net worth na 497 million. Halos kalahating bilyon na, at karamihan dito ay mula sa kanyang matagumpay na media career, YouTube earnings, at matalinong investments bago pa siya pumasok sa Senado. Rank number 9, Ralph Recto. Ang kasalukuyang Finance Secretary ay may idineklarang 567.4 million. Kasama sa bilang na ito ang yaman ng kanyang asawa, ang star for all seasons na si Vilma Santos. Ang kanilang joint assets ay binubuo ng mga prime properties sa Batangas at Metro Manila. Rank number 8, Bayani Fernando. Ang yaman ni BF ay umabot sa 748 million. Ang kanyang kumpanyang BF Corporation ay isa sa mga pinakakilalang construction firms sa bansa na siyang nagtayo ng maraming flyovers at building na nakikita natin ngayon. Rank number 7, Virgilio Lacson. Ang kinatawan ng Manila Teachers Party List ay isa sa mga silent giants sa listahan na may net worth na $793.9 million. Ang kanyang yaman ay nanggaling sa mga lehitimong investments sa stocks at insurance sectors. Ngayon naman, dadako na tayo sa pinaka-aabangan ng lahat. Ang 6 na politiko na opisyal na bahagi ng The Billionaires Club. Sila ang mga mambabatas na ang yaman ay hindi na lang basta milyon-milyon, kundi bilyon-bilyong piso na. Sino ang rank number 1? At paano sila naging ganito kayaman? Alamin natin. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan na mag-like and subscribe sa aming YouTube channel. Rank number 6, ang media mogul ng Senado. Sa rank number 6, isang pangalan na kilalang-kilala sa bawat tahanang Pilipino, Senator Raffy Tulfo. Sino ang mag-aakala na ang boses ng mga naaapi sa radyo ay isa na ngayon sa pinakamayamang mambabatas sa bansa? Sa kanyang pinakahuling SALN, nagdeklara si Senator Raffy ng net worth na 1.05 billion. Ito ay isang joint declaration kasama ang kanyang asawa na si Representative Jocelyn Tulfo ng ACT-CIS Party List. Pero bago niyo isipin na sa politika galing ito,
Tandaan natin na bago pa man naging senador si Idol Rafi, siya na ang hari ng digital media sa Pilipinas. Sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang YouTube channel at mga programa sa radyo at TV ay nagbigay sa kanya ng dambuhalang kita mula sa ads at sponsorships. Ang kanyang yaman ay simbolo ng kanyang tagumpay mula sa broadcast media patungo sa lehislatura. Rank number 5, ang arkitekto ng infrastruktura. Dumako naman tayo sa rank number 5, si Senator Mark Villar. Sa net worth na 1.26 billion, si Senator Mark ang pinakamayamang miyembro ng Senado sa kasalukuyang batch ng 2026. Bilang dating sekretary ng DPWH, naging mukha siya ng programang Build, Build, Build. Ngunit ang pundasyon ng kanyang yaman ay hindi nagmula sa gobyerno, kundi sa kanilang higanteng negosyo sa real estate. Siya ang anak ng bilyonaryong si Manny Villar at bago pumasok sa politika, naging bahagi siya ng pamamahala sa Vistaland at Camella Homes. Ang kanyang bilyon-bilyong assets ay binubuo ng mga investment sa stocks, mga mamahaling lupain, at iba pang negosyo na dekada ng pinapalago ng kanilang pamilya. Rank number 4, ang pambansang kamao. Sa rank number 4, ang tanging boksingero sa buong mundo na naging bilyonaryong mambabatas, Manny Pacquiao. Sa huling tala ng kanyang salin bago ang kanyang pagtakbo sa mas mataas na posisyon, nagdeklara si Pacquiao ng net worth na humigit kumulang 3.2 billion. Hindi lihim sa ating lahat kung saan nanggaling ang bilyon-bilyong ito. Mula sa bawat patak ng pawis at dugo sa loob ng ring laban sa mga higante, gaya ni Mayweather at De La Hoya, inipon ni Manny ang kanyang premyo para maging isa sa pinakamayamang atleta sa kasaysayan. Ang kanyang yaman ay nakalagak sa mga dambuhalang mansion sa Forbes Park at General Santos, mga hotel, commercial buildings at iba't ibang negosyo na pinapatakbo ng kanyang pamilya. Siya ang buhay na patunay ng rags to riches story ng isang Pilipino. Rank number 3, ang makapangyarihang speaker. Para sa rank number 3, narito ang isa sa pinakamaimpluwensyang tao sa Kongreso ngayon, si Speaker Martin Romualdez. Sa kanyang pinakahuling deklarasyon, ang kanyang net worth ay pumalo sa 3.46 billion. Naging sentro ng usap-usapan ang mabilis na pag-akyat ng yaman ni Speaker Romualdez sa nakalipas na ilang taon, kung saan nakita ang bilyon-bilyong pisong dagdag sa kanyang assets. Bilang bahagi ng makapangyarihang angka ng mga Romualdez sa Leyte, ang kanyang yaman ay nakaugat sa mga lehitimong negosyo sa banking, real estate at media. Sa laki ng kanyang impluensya sa gobyerno, siya ang itinuturing na isa sa pinakamalakas na power player sa bansa ngayong 2026. Rank number 2, ang reyna ng real estate. Para sa rank number 2, nananatiling matatag sa tuktok si Senator Cynthia Villar. Sa net worth na 3.8 billion, siya ang tinaguriang richest senator sa loob ng maraming taon bago ang pagpasok ng mga bagong mukha. Si Senator Cynthia, kasama ang kanyang asawang si dating Senate President Manny Villar, ang utak sa likod ng pinakamalaking subdivision developer sa bansa. Ang kanilang yaman ay hindi lang basta pera sa bangko. Ito ay libu-libong ektarya ng lupain sa buong Pilipinas. Bagamat madalas siyang maging sentro ng kontrobersya dahil sa kanyang mga pahayag tungkol sa agrikultura at pananaliksik, hindi maikakaila ang husay niya sa pagnenegosyo na nagdala sa kanya sa bilyonaryong estado na ito. Rank number 1, ang hari ng mga daungan. At ang pinakamayamang politiko sa buong Pilipinas ngayong 2026 ay walang iba kundi si Representative Mikey Romero ng One Pacman Party List. Sa nakalululang net worth na 6.5 billion, malayo ang agwat ni Romero sa lahat ng iba pang politiko sa bansa. Paano siya naging ganito kayaman? Si Mikey Romero ay isang batikang businessman bago pa man naging boses ng mga atleta sa Kongreso. Siya ang chairman ng Global Port 900 na nagpapatakbo ng malalaking ports o daungan sa bansa. Bukod sa ports, may mga investments din siya sa power, mining at air logistics. Mahilig din siya sa sports kung saan siya ang may-ari ng Northport Batang Pier sa PBA. Sa bawat kargamento na dumadaan sa kanyang mga daungan, patuloy na lumalago ang yaman ng taong ito na itinuturing na half-ultimate billionaires ng Philippine House of Representatives. Milyon-milyon at bilyon-bilyong piso, isang halaga na mahirap isipin para sa karaniwang mamamayan. Ngunit ang tanong ng marami, sapat ba ang yamang ito para masabing naging matagumpay rin sila sa paglilingkod sa bayan? O sadyang mas naging matagumpay lang sila sa pagpapalago ng kanilang sariling mga yaman habang naglilingkod sa pwesto? Ano ang reaksyon nyo sa listahang ito? May nakalimutan ba kaming pangalan o may gusto ba kayong mas kilalanin pa natin sa susunod na video? I-comment ang inyong opinyon sa ibaba.
Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan, at syempre, mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa higit pang kwento ng yaman, tagumpay, at mga sikreto ng mga elite sa Pilipinas.